O mga kababayan, di ba natatandaan nyo na wala ng build? Pinalitan nila mga kababayan eh. Ayaw nila ng BBB dahil baka isipin daw ng mga tao mga kababayan, bangag. Pinalitan nila ng BBM mga kababayan. Build better more. At ngayon mga kababayan, welcome to Bagoong Pilipinas ng Build Better More ni BBM. Ngayong taon na ito, after all sa trilyon na pondo mga kababayan, bilyon, sandamakmak na pera na inilabas para pampagawa ng classroom. Ngayon, matapos na 2 buwan na lang mga kababayan, bago magtapos ang taong 2025. 22 classrooms pa lang mga kababayan ang naipatayo ng DPWH. Aroy, build better more. Ano yan, build better more? Or build better less under sa Marcos administration mga kababayan. Ang mga animal. Pagdating sa kurakutan, ang bilis sila mga kababayan. Pero pagdating dito sa infrastruktura, lalong-lalo na sa classroom, ang babagal nila. 22 pa lang ang nagawa. Panoorin nyo po ha. Dismayado ang ilang senador matapos aminin ni DPWH Secretary Vince Dizon na 22 classrooms lang ang natapos ngayong taon ng ahensya mula sa... Ay, 22! Diyos ko, Lord! Ano bang ginawa nila mga kababayan? Ano bang ginawa nila? Natulog sila? 1,700 na classroom. Sa 22 pa lang! Sinabi ni Senator Bam. Classroom! Room lang yan mga kababayan na room! Anong ginawa nyo? Mansion? Room na nga lang yan. Overpriced pa yan mga kababayan. Na kung magpapatuloy ang ganitong kabagalan ay aabot sa 200,000 classroom ang kakulangan na pagsabit ng 2028. Aroy, kawawa ang susunod mga kababayan. Ang libo daw ang classroom backlog sa bansa. Grabe. Tiyak naman ni Secretary Dizon na kanilang iimbestigahan ang... imbestiga. Puro imbestiga. Walang napakulong mga kababayan. Iimbestigahan. Bilisan ninyo ang pagpapatayo ng classroom. Ang pagkakadelay ng konstruksyon ng mga classroom. And then mga kababayan, tinanggalan pa nila ng maintenance ha. So meaning mga kababayan, yung mga sira-silang classroom, hindi yun na-repair. Lord. Dahil kinurakot mga kababayan ng pondo ng mga buhaya. We will have to find a way to fast track it. But I think the more important question, Mr. Chairman, investigasyon na naman. Bakit 22 lang ang nagagawa? At yan po ay kailangan nating magaman. 22! Bakit ano ang cost ng delay? Pondo ba? Diyos ko, Lord, inutil. Wala na to mga kababayan. Under yan kay BBM, yung DPWH, under yan sa Office of the President mga kababayan. Kung ang presidente matino, didikdikin niya ang mga tauhan dyan, yung mga ahensyang yan mga kababayan para bilisan. Hindi nga marunong maging presidente siguro. Umalis ka na dyan, BBM. Build better more. Less nga. Build better less. Proseso ba? Inamin na po ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na... Eto si Dizon mga kababayan, hugas kamay yan. Although, talagang wala siyang kinalaman dyan mga kababayan. Pero, tama ng investigasyon, Dizon. Magpakulong ka na. Tsaka, bilisan mo na. At mga kababayan, siguro, ikaw na lang kumuha ka na lang ng talagang kapartner mo dyan na siyang magpapa-implement na tuloy-tuloy ang proyekto mga kababayan dahil siya na uubos ang oras niya mga kababayan ay sa paghahanap ng mga kurakot o pag-inspection. Paano na tong mga proyekto mga kababayan? Ngayon 22 pa lang 22 silid, aralan lamang, 22 ang naitayo ngayong taon na mula po sa 1,700 na target. Build better na dapat po matapos. Ang layo, 1,700 ang target, 22 lang ang natapos mo. Kaunti na nga lang yung 1,700 mga kababayan sa buong Pilipinas Sa pagdinig po ng Senate Finance Committee ukol po sa pondo ng DPWH, sinabi po ni Secretary Dizon na may 882 na proyekto pa na kasalukuyang ginagawa. Oh, Diyos ko Lord! Sino mga kontraktor niyan ang babagal? Habang 882 pa rin po. Hindi nga yan building classroom lang mga kababayan. Proyekto ang hindi pa nasisimulan. Ipinunto niyang nangangulugan ito ng... Pero magtatapos na ang taon, hindi pa nasimulan. Tapos mga kababayan, after na matapos ang 2025, move on na sila sa 2026. Makakalimutan, and then nabayaran na mga kababayan yung mga kontraktor niyan. Makababang performance rate na. 15.43% lamang. Dismayado po si Senator Bam Aquino sa mabagal na progreso ng ahensya. Ano na naman, pasikat na naman sa kabila ng pagbibigay prioridad noon sa mga infrastruktura na tila napabayaan pa rin ang mga pasilidad. Hoy, pagpag, sisihin mo yung bangag mong amo.
Puro ka disbayado ngayon, sama-samang babangag muli ka. edukasyon. Dahil Sa majority na yan sa pagpag mga kababayan di ba? dito, nais na po ng senador na ilipat na lang ang pagpapatayo ng mga silid-aralan sa mga LGU. Pakinggan natin po ang naging pagdinig sa Senado. Yung Sige. plano ho dito ay ang pondo para sa classroom building. Ay, nako, pagpag. Tanggalin muna natin sa DPWH dahil busy ho kayo. Marami kayong kailangan kasi. Busy, Lord. Anong nangyari dito sa Pilipinas mga kababayan? Ay, nako. Suhin at ibigay yung pondo sa mga LGU directly para sabay-sabay pong gagawa. Secretary Vince, do we have maybe solicit your opinion or support for this measure? We are in full support. Puro kayo full support. Yung mga pinag-uusapan nila mga kababayan, wala rin yan. Kung hindi si BBM talaga. Sabihin mo yan kay BBM, oy, pagpag. Nagtatrabaho ba yung presidente mga kababayan? O nagpakasarap lang Of dyan this yan dyan? measure, especially now na dalawa pa lang po pa lang nagagawa ng Ito, departamento. para ng mga kababayan. Para ng ermitanyo. Kailangan po talaga natin ng tulong. Ibinahagi rin po ni Senator Ito, hindi magtatagal, magre-resign ito. Aquino na sang-ayon si Education Secretary Sonny Angara sa panukalang direktang ipasa sa LGUs ang pondo. Suportado rin nito ang pakikipagtulungan sa mga NGO at pribadong grupo na Ay, may nako. magandang track record sa pagtatayo ng paralan. Lalo na Ay, nako. Build better more. Tapos less pala mga kababayan. Alamin natin mga kababayan kung bakit nagkaganito. Bakit nagkaganito ang bansa natin mga kababayan? Pakinggan natin si Jason Saha. Pakinggan natin. Maganda ang explanation niya mga kababayan. It's about time the whole country, tayong lahat, matanda, bata, lahat tayo Manipin ay o wala? kinakailangan maging mulat at maging sangkot dito sa usapin dahil dito nakasalalay ang kinabukasan ng ating bansa kung hindi man nakasalukuyan, Jay. Ano bang masasabi mo, Sir Jay, sa pagtugon ng pamahalaan ngayon ng administrasyon Marcos sa paglaban nitong korupsyon sa pagtugon nga dito nga sa panawagan na dapat sugpoy na at itigil na itong korupsyon dahil dami na po talaga. Coming from the words of Nagba mga kababayan. Maniniwala kayo sa isang Marcos mga kababayan ang mananawagan na itigil na ang kurakbutan? Ay, Diyos ko, Ang Lord. nadadamay at kawawa na po ang Pilipinas. Kawawa na talaga ang Pilipinas. Dahil sa iyo, Sa panawagan, walang problema. Tama yan. Ang problema lang kasi panawagan pambubudol mga kababayan. Puro panawagan. Walang aksyon mga kababayan. May nakulong na ba? Wala pa. parang lumalabas sa Arzuela ito. Gawa ng Lokohan. kung matatandaan ng ating mga kababayan ay pinagmamalaki ng Pangulo ang samot-saring mga proyekto na kanyang nagawa sa ginanap ng mga State of the Nation addresses. At nung ito ay pinag-uusapan na, ay sinasabi niyang itong mga flood control na ito, nandyan lang yan. Kaya lang, na-overwhelm lang. Tapos, Na-overwhelm lang daw mga kababayan dahil sa lakas ng ulan. Tapos later on, ayun, sinabi niya, Ghost Project! siya rin ang umulit na nang mag-inspection daw siya, wala raw. So, tama naman yung sinasabi rin ni Mr. Saldico na hindi naman niya kayang gawin mag-isa yan, no? Talaga. Imposible mga kababayan. Mas malakas pa si Saldico. Mas makapangyarihan pa kaysa kanyang Agva at kay Romualdez. Marami yan sila mga kababayan. Sindikato yan. Makatuwid sangkot dyan yung mga kapwa niya mambabatas, lalong-lalo na yung pamunuan ng mababang kapulungan. And because the President, time and again, for the period na pinagpaliban niya yung pagpirma, sinabi niyang binusisi niya ng gusto ito. Binasa daw niya mga kababayan, wala daw blanco, Diyos ko Lord. At kanya, sabi niya maayos itong budget na ito at kanyang pinirmahan. In other words, hindi. Bago pa niyan, tandang-tanda natin mga kababayan, ang sabi niya, hindi ko na nakilala. Hindi ko na nakilala itong budget na ito. Dahil iba daw ang kanilang mga kababayan. Nirecommend. And then pagbalik sa kanila, iba na ang mukha. Gayon pa man, pinirmahan pa rin ni Nagba mga kababayan. Kaya hindi niya madidinay mga kababayan ang kanyang involvement. Kaya ang sabi niya, hindi yan aabot sa akin. No. Lalong-lalo na pinirmahan mo, talagang aabot yan sa iyong doorstep.
tama yung ang lahat ng ito talagang tutumbok doon sa pintuan ng Malacanang dahil hindi naman na may lalabas, hindi naman maaprobahan yung budget na yan kung hindi na pinirmahan. Opo. Mula 13% nga noong buwan ng Hulyo, umakyat sa 31% noong Setyembre. Itong mga respondent na nagsabing pangunahing issue nga yung korupsyon. Ano yung nakikita po ninyong implikasyon naman po nitong... And then mga kababayan 97% mga kababayan ng mga Pilipino naniniwala na talamak na ang korupsyon sa gobyerno. 97%. 2% yan mga kababayan, no comment. At 1% lang ang naniniwala na walang kurakutan sa bansa. Ang 1% na yun siguro mga kababayan, yung mga kawatan, magnanakaw, sila yung sumagot na walang kurakutan dyan. Ayaw umamin issue na ito sa administrasyon at sa ating pamahalaan. Ang malaking implikasyon nito, Jade, sa ekonomiya sapagkat sa ngayon, ekonomiya talaga. Ang ating gobyerno, ang ating pamahalaan ay nasa deficit spending. In other words, na Pebrero pa lamang, Marso pa lamang, gumagastos na ang gobyerno ng walang pera. Ang dinanay. Oo nga mga kababayan. Natatandaan nyo yung March daw mga kababayan, 2025, bago pa lang mag-eleksyon, almost ubos na ang pera ng bayan, yung 6.7 trillion pesos na budget para sa 2025. 90% na daw yung na-spend. Lord! So tumatakbo na tayo sa utang ngayon. Tayo ng utang at ngayon yung mga dayuhang bansa ayaw nang magpautang. Ayaw na mag-invest. So makatuwid, Korea, sabi ng Korea mga kababayan, wag nang pautangin yan. In the next few weeks or months, magkakaroon ng impact ito sa presyo ng bilihin, sa recession, sa inflation. Crisis na naman. Sabi ko nga sa mga nagdaang mga linggo, ang magkakapagpabagsak, kung babagsak man, kung hindi pa nakabagsak, ang Administrasyong Marcos ay ang kabuhayan ng bansa. When people can no longer afford to buy the basic needs, na hindi na makayanan. Kung ang bigas ay nasa 75 to 80 pesos per kilo na, kung ang sardinas ay mula 21 ay magiging 100 na ang isang maliit na sardinas. Itong bagay na ito ay hindi imposibleng mangyari sapagkat ngayon pa lamang sinasabi na ng Amerika, ng ibang bansa, that corruption is the biggest issue, no? Talaga, mga kababayan, agree. Against the dito Philippines, sa ating no? Bansa. Meron bang Pasok na nga tayo sa, di ba pangatlo tayo mga kababayan, Diyos ko Lord. Pangatlo tayo sa ASEAN, na most corrupt country. Tinalo ni Ngagva mga kababayan ang kanyang tatay, Diyos ko Lord. Asian Development Bank, etc. Pero, ang tingnan natin dyan, sige, pinautang tayo at what cost? Magkano naman ang ang mga kondisyones? Kasi very high risk ang Philippines ngayon, Jay. Sir Jay, sa personal mong pananaw, at least ba kasi sinasabi ng ombudsman o ng bagong ombudsman, at least may 200 daw na mga possible na makakasuhan o maaresto. Mauli dahil nga po dito sa maanumalyang flood control projects. Sa ganito bang mga pahayag o sa ganito bang development na narinig at nakikita po ninyo, at least ba naiibsan po ang inyong pangamba, ang stress level po ninyo patungkol po dito sa korupsyon? All talk din si BBM mga kababayan All talk. Alam mo, ayaw ko lang may stress kasi ganito, tingnan natin, mas madali kasi kwentahin yan kapag figures ang nilagay natin, Jade. Number one, kung di ako nagkakamali ngayon ang ika-80 araw simula nang pumutok itong mga investigasyon daw, no? Wala pa nakukulong sa infrastructure, no? Hindi lang blood control, kasama na diyan farm to market, yung mga eskwelahan. Okay. Ano ang nangyari over the last 80 days? Number one, ang malinaw, ang nakikita nilang ninakaw sa kabangyaman ng bansa ay 1.7 trillion pesos. Yun ang nawala, yun ang naibulsa, yun ang naglaho. 1.7 trillion, grabe. Yun ang kinulimbat, yun ang pinandambong, no? So malinaw yun, number one. Number two, ang sinasabi nila, 421 ang identified na ghost projects. Sa flood control pa lang ito hindi pa natin pinag-uusapan yung na-discover kahapon sa budget hearing ng Senado na out of let's say 1,700 classrooms, naitayo lang pala
with only 22. 2.5 months or less going before the end of 2025, ay 22 lang na classroom ang naitayo, no? Yan mga kababayan, no? Anong kababuyan yan mga kababayan? Lord. This year mga kababayan, ganyan kabagal ha ang construction ng DPWH. 22 lang na classroom mga kababayan ang natapos. Talagang grabe. Ay nako. Tapos, meron na bang nasampahan ng kaso na politiko? Wala. Di ba? May na-identify na ba doon sa 67? Wala na isa. Na congressman na sinasabing contractor? Wala. No? Okay. Nakasuhan na ba si Saldico na sinasabi nila noon na mastermind? Wala. Na-cancel na ba ang passport niya? Wala. Wala. Diba? Wala nga nakasuhan ng isa. Nasundo na ba siya mula sa Yan mga kababayan, makakatakas pa yan. Four Seasons Hotel sa Madrid? Wala. No? Wow, andun pa. Nasiyasat na ba siya Four sa bahay niya Seasons sa Hotel. France? Wala. Anong tawag nito? Sinasabi, lumabas yung pangalan, Mastermind Ega, kasama ni Saldico. Si Romualdez. Former Speaker Romualdez. Diba? Inimbestihan, pumunta. Tapos, madami daw siyang dalang dokumento. Wala naman sinasabi. Ano yung mga dokumentong yon? Tapos nag-demand ba kababayan na hindi muna ako dadala dahil magpapacheck up ako. And then mga kababayan, parang lalabas na naman ang bansa mga kababayan. Huwag bigyan ng travel authority yan. O tapos ngayon, dapat mag-attend siya ngayon. Sabi niya, hindi siya pwede dahil meron daw medical procedure. Anong medical procedure? Pagpapatuli siguro mga kababayan, Lord. Anong medical procedure mo, tambalos-los? Wala sinasabi. So wala na naman. Sa puso ba yan? Sa utak ba yan? Ano ba yung gagawin sa kanyang, ano ba operahan? Sa bayag ba yan? Hindi natin alam. No? Magpapakapon siguro mga kababayan. Okay. Tapos, ang sabi, naglabas ng statement si Mr. Ko, yung dating appropriations chair. Ang sabi niya, hindi ko naman kayang gawin mag-isa yan, which is true. No? Kailangan niya dyan, the approval of his peers. Yung mga Obo mo na. At sinasabi nga na yung 246 na pumirma daw sa impeachment ni Vice President Sara, ang pinamigay na pera doon galing din dito sa flood control. Yan mga kababayan, kung talagang iimbestigahan yan, yung lahat na nakatanggap mga kababayan, makakasuhan. Graft. No? So, wala pa rin nangyayari doon. Wala pa rin nakakasuhan na taga DPWH. Puro lang press release na tinanggal. But remember, these are career executive officers. And under our law sa civil service, you cannot just remove them. Pwedeng mag-appeal pa yan, pwedeng makabalik pa yan. Okay? Sabi ni Ombudsman, ang daming kakasuhan. Puro press release. Pero walang nakakasuhan. Wala pang Not even a nakakasuhan. single contractor. Wala. Kahit runner lang, kahit na yung tiga-abot lang ng kape doon sa public works, wala. Maging ang mga diskaya mga kababayan, hindi nakasuhan nga. Not Bunuan, not what's her name? Cabral. Sino-sino pa yung mga Tarpulano na identified. Pati si Bryce Hernandez at saka si Alcantara, hindi man lang nakasuhan. Na Hindi nakulong. Walang kulong mga kababayan, di ba? sangkot dito sa kasong ito. Kaya ang suma total, iisipin mo, wala talaga. Lahat ito sarsuela. Di ba? Ay nako. Binabangag tayo mga kababayan. Dinadamay tayo sa kabangagan. So, antayin pa ng taong bayan, Sir Jay, na arestuhin pa o dumating ito si Zaldico para may mapanagot na. Dahil sabi nga, missing Hindi rin ba aaresto mga kababayan? Dahil wala ang sinampang kaso. link itong si Zaldico na tumatanggi naman na dawit siya dito sa mga issue ng korupsyon. Hindi missing link. One of the links. But secondly, not a missing link because there are other links. You're talking here of 246 congressmen. 67 are said to be contractors. O malinaw naman. Si Lacson ang may sabi niyan na. Tapos ni isa, wala na pangalanan. Sino-sino ba yan? You're talking of J.J. Suarez. Ngayon, may bagong kasong isinampan na naman na plunder. Suki ng plunder case na naman mga kababayan ng COA. Panotski. Against him in the ombudsman. Si Zia Alonto. Malinaw naman yung MMA contract construction nila.
Si Bongbong Salis ng Aroy! Pampanga. Yung mga kanyang pamilya, kontraktor. yung nagkontraktor nung sa Arayat na bumigay na dam. No? Marami dyan eh. Yung babakla-bakla na Balbasarado tiga La Union. Si Paulo Ortega. Ayun yung mga hudas mga kababayan, yung mga buwisit. Nakita naman, si Sandro Marcos. Sandra, yan ang babakla-bakla siguro. Nakita, ang dami, with matching pictures, may resibo, ika nga, ng mga hindi natapos o mga ghost projects sa Ilocos Norte. Aroy. Kaya nga mga kababayan natanggal si Magalong, ginipit dahil gusto magpunta sa Ilocos Norte. Ano pa bang hinahanap ninyo? Ayun, si Pa. Resign pala. Kayo, ang gusto nyo lang makita, yung confidential, pinipilit ninyo yung confidential fund. Hindi ni Vice matunawan. President na matagal na sarado, sabi ng COA. Pero Sir Jay, di ba given all the facts at mga naranasan din natin sa mga nakaraan, kapag kaalyado ng mga Duterte, ang bilis po ang magpapakulong. Given all the facts doon sa mga Senate hearings na narinig na po natin sa mga investigasyon na ginagawa, patungkol nga po dito sa Manumalyang flood control projects. Patungkol. Dapat may makulong na, may mapanagot Dapat na. yan. Dapat, ang dami na dapat na kahit na huwag na yung nakulong, no? Nasampahan ng kaso. Siyempre, kung plunder yan, dahil bilyon-bilyon, trillion yung pinag-uusapan. Ngayon si Chavit ang mga kababayan sampahan ng kasong plunder. Bakit? Binenta pa nga ni Chavit mga kababayan ng palugi yung kanyang lupa mga kababayan sa gobyerno bilang tulong. Lugi ba siya pa ang nasampahan ng mga kababayan, plunder? Dapat nakakulong na yan. Wala eh. Puro tayo press release. Puro tayo, ang gaganda ng mga statement ng presidente, hindi ko ikaaya na magkakaroon ng nakawan, ganun din. Alam mo, these are all spin. Ng mga PR companies, ng mga PR group na nagpipinta ng maganda. Hindi kailangan ng tao yan. Alam na ng tao eh. Imposibleng hindi pa alam. Talaga. Nandiyan na nga yung mga kung ano-anong istorya eh. Tapos may mga pagbabanta, no? Na ganito o ganyan, ikukulong, aalisan ng pensyon. Mga AFP pa tuloy makulong mga kababayan at maaalisan ng pensyon. Mauna pa sila kaysa sa mga magnanakaw dyan sa gobyerno. Anong tawag yan? Ewan ko lang ha. Basta kabangagan. Iba itong nung tawag ako from the very beginning, sabi ko nga nung tinayo yung ICI na yan, wala akong kabilib-bilib dahil obviously walang ngipin, pangalawa walang batas. Hindi siya wala siyang walang talaga. Pampa lang ito, hindi man lang makapag mga kababayan, like contempt. Pampapogi sa madaling salita, no? Lokohan. Kung sino man yan dapat baguhin yung imahe. Sino ba yung nakawig do? Sino ba yung nakawig niya yan? Yung mga negosyante ngayon, Sir Jay, ay ang nagpalabas din ng kanilang mga pahayag at saloobin. Naiinip na nga sila at nababahala dito nga sa mabagal na aksyon ng gobyerno at pag-atras ng mga foreign investors. Mismong si ECOP President, yung nagsasabi po niya, si Sergio Ortiz. Itong anchor, nakawig din ba ito? Parang. Luis Pero ayaw na natin. Junior kahapon. May event na sila. Ano naman ang masasabi po ninyo hinggil po dyan? Alarming na ho ba ito? Alam mo kasi Jade, sa pagninegosyo, hindi na si Jade pala siya. Ang negosyo ngayon hindi na yung dito ka lang, Pilipinas ka lang. Kailangan meron kang global partner. So, ngayon nagsasalita, Philippine Chamber of Commerce and Industry, Makati Business Club, Employers Confederation of the Philippines. Ang dami nagsasalita. Ramdam na nila. Pati mga negosyante mga kababayan, maangal na. Nagsasalita na. Usually hindi yan nagsasalita mga kababayan dahil baka gipitin sila. Ipa-audit sila. O ngayon mga kababayan, lahat sila sabay-sabay nagsasalita. Yung mga negosyante na nag-i-import ka, nag-i-export ka, kapag ka wala na nagtitiwala sa bansa mo dahil sa corruption, anong tawag nito? Napakahirap na magnegosyo. Hindi naman ito ordinaryong pagtitinda sa sari-sari store ang pagninegosyo nila. Merong partnership dyan sa pagtatayo ng iba't ibang mga kumpanya, ng iba't ibang mga manufacturing firm, or even in the construction of vital economic infrastructures like roads and bridges. Anong tawag nito? Internet facilities, telephone, lahat yan. Kailangan mo ng international partners. And
when there is no confidence in the country, it is very hard for this big businessman to even function well. So, ang mangyayari niyan, ang maapektuhan, kasi haligi na yan eh. Yan na yung mga poste ng industriya, ng negosyo. Pag sila ay naging mabuhay na, kukulapso ang bansa. Oo. At kaugnay pa rin po dito sa pagtugon sa issue ng korupsyon, Sir Jay. May ilang mga mambabatas na, senador, hindi ko alam kung may mga kongresista bang nagpapalabas ng kanilang statement of assets, liabilities and net worth. Si Miao Miao pala ang naglabas, mga kababayan. Bang pagpapalabas, pagsasa publiko ng SALN ay para po sa inyo, ang dating po ba sa inyo ay parang ito ay patunay na ito ay hindi dawit sa korupsyon, ito safe ito. Kumbaga, matatawag mo. Ban-aid lang yan. Ban-aid. Anong pagpapatunay na unang-una, wala namang binago sa batas. Hindi naman pwedeng baguhin ang batas ng isang statement lang mula sa bagong hirang na ombudsman. They have to abrogate the law. The law says, bago ka makakuha niyan, si Boying, bending yan. Kailangan, ang tawag niyan, magre-request ka, dami mong requisition. Meron ba silang nagkusa? Puro pasikat eh. Puro pasikat. Na ang aking SALN ay ilabas sa publiko. Binuksan ba niya? Hindi. Puro kwento eh. Puro kwenta. Pag sinabi sana, binubuksan ko, eto, ibubulat-lat mo. Sir Begwensa. Eto yung aking SALN. Yung 14 na kotse ko diyan, noon pa yan, bulok na yan ngayon. May mga explanation ka, wala eh. Puro I am open. Di ba? Ano sabi ni Tiberos, bukas ako. Ano sabi ni ganito, ni Tarpulano, ni Congressman ganyan, bukas kami. May binubuksan ba sila? Wala naman eh. Nag-submit kasi yung Tiberos, mga kababayan, at yung kaduda-duda yung bahay niya. Ganun lang daw ang halaga. Maraming umalma, mga kababayan, na mga real estate na expert. Puro kwento eh. Di ba? Opo. At dahil pa rin... At si Ping Lacson, mga kababayan, in the span of 3 years, times 3 ang nilaki ng pera. Sa kabila ng mga aligasyon nga ng korupsyon sa mga proyekto ng infrastruktura, Sir Jay, particular na sa mga flood control program, may mga panukala din, di ba? May mga nagsasabi dapat buwagin na itong tanggapan nga ng DPWH. Pero ang Malacanang, may sagot po dyan, may tugon at hindi po kailangan daw buwagin itong DPWH. Ano naman po yung reaksyon po ninyo dito sa... Oo nga, bakit hindi na si BBM ang buwagin, mga kababayan? Kahit ano pang ipalit mo dyan, hanggat andyan ang mga kurakot. Naging pahayag ng Malacanang. Totoo yan. Ako ay, anong tawag nito, maghinay-hinay. Kasi ang daming ginagawa naman na matino. Hindi porke naging tarantado at talagang mga gago na yung nasa National Capital Region, lahat na lang. Hindi. Meron namang mga matitino pa. So, ang kinakailangan dyan, ayusin, streamline, tanggalin yung mga dapat tanggalin. Di ba? Tanggalin, mga kababayan, yung mga kurakot, palitan. Madali lang naman niya i-trace eh. Lahat ng mga involved doon sa ghost project, yung sinong nakapirma, mga kababayan, tanggal. Ang dali lang yan. Ikulong, yung mga dapat ikulong. Hindi solusyon yung pagbuwag. Because... and then buwag, and then magtatayo na naman, mga kababayan, ng bago. Anong tawag na naman? And then, umpisa sa zero. Paano na ang ating mga infrastructure? Wala lang ang build, bangag na lahat ng mga kababayan. Build better, less. 22 classroom na, span of 1 year ang napagawa. Pag tinignan mo naman ang purpose niyan, maayos naman, no? Ang problema lang, yung mga taong nagpapatupad at yung mga na anong tawag nito, like, for example, maayos yung district engineer dito, yung congressman naman ay corrupt. Sasabihin niya, ayaw mo dyan, aalisin kita. Wala eh. So, dapat talaga holistic yung approach. Number 1, alisin mo lahat ng pondo, walang pakialam. Hindi pwedeng makialam ang sino mga politiko. Period. Let the professionals do their work. Titino eh. Wala naman eh. Bakit yung mga... Nasa kasi yan, mga kababayan, kung sino yung leader, sino talaga yung pinuno. Hanggat andyan si BBM, mga kababayan, hindi mawawala yung corruption dahil, sabi ng VP Sara, hindi marunong maging presidente, hindi marunong mag-handle. Bakit yung mga flood control projects dito sa iba't ibang bahagi ng Mindanao, maayos naman, Davao, Bukidnon, etc., Zamboanga. Wala sa nasa yan, pag nakialam ang politiko, disgrasya nga rin talaga, no?
Bago ko pasok kay partner Admar, iba't ibang grupo na po patuloy. Every Friday ata may mga protesta nangyayari, anti-protest. Ang grabe, ang Malacanang mga kababayan, ang daming nilagay na bakod at saka yung mga barrier. May mga tusok-tusok pa mga kababayan. Sige, pumasok kayo, matusok kayo dito. Rallies dahil kulang na lang lagyan nila ng kuryente mga kababayan. Sa mga maanumalyang flood control projects na didiscover, mga ghost projects. Sir Jay, sa iyo bang palagay ito'y may saysay pa at tumatalab pa? Nakikinig ba? Okay lang yan. Dahil sampal yan kay bangag mga kababayan. Yung mga ganyang mga rally. Hayaan natin yan. Para sa iyo, ang Pangulong Although, hindi matatablan yung bangag, pero at least, magdadalawang isip na yan mga kababayan sa kanilang mga ginagawang mga balastugan. Marcos, hinaing na ito. Mapapraning. Yan na lang, para mapraning mga kababayan sila doon sa Malacanang. Panawagan na ito ng taong bayan at dapat bang ipagpatuloy po ito ng ating mga kababayan, Sir Jay? Dapat sustain yan, no? Kasi once na hindi mo sinustain yan, makakalimot na yun, dadaanin na lang sa limot. Sige, tuloy na naman. Tandaan mo yung pagpasa ng mababang kapulungan, gano'ng kakapal ang mukha ng mga ilang congressman. Hindi lang ilan, marami sila. Makapal ang mukha. Sabi nila, magbabago na, di ba? Grabe na ngayon, magmamarcha, yung marami ng investigasyon. Pero tingnan mo ang kapal ng mukha ng mga congressman. Nagpasa na naman sila ng lump sum. Aroy. Unprogrammed appropriations. Alam naman natin, yan ang pinagkukuha. May nasingit na naman ba mga kababayan? Diyos ko Lord, akala natin na malinis sa itong 2026. Nagsingit na naman pala. Ng lahat nitong kabalbalang nangyayari ngayon. Another kabalbalan. Walang nagbago. Palitan mo man si Saldico kay Kimbo, si Kimbo palitan mo kay Swansing. Ayun pa rin, ganun pa rin. This same dog. Different color. Never, wala silang pakialam sa sinasabi ng tao. That's why, dapat mas malakas pa ang labas ng tao. At, pero sabi ko nga, yan, magsasabay yan. Itong nangyayari ngayon, yung issue ng economy as against, pati yung people na lumalabas sa kalye, hindi pwedeng sabihin na hindi nakikinig. Presidente, si Marcos, hindi nakikinig. Hindi ako naniniwala, hindi siya matatablan yan at magpaplaning yan mga kababayan, sigurado tayo. Sige, patuloy na natin itong mga kilos protesta mga kababayan. Nakikinig. Ang pakiramdam ko nga, nanginginig na yan. Nanginginig na yan, napapraning. Praningin natin ng praningin mga kababayan. Huwag nating tantanan ng sigaw na Marcos. Hindi na nila alam ko nung gagawin nila anong klaseng pagtatakip When they are that rattled, that means to say, alam nila that the end is near. Because they're not doing anything to solve the problem. Dugtong ko lang, partner, bago lang meron bang isang tao, tatawag natin Superman ba, na kayang iahon tayo mula dito sa mga issue na ito na malawakang korupsyon sa bansa? Hindi, ang solusyon dyan, isang tao lang din mga kababayan, pababain si BBM. Yan lang. Lahat mga kababayan will follow. Isa lang naman ang head ang mga kababayan May problema. Sir Jay, nakikita po ninyo, alam mo, meron ba? Lahat tayo. Hindi pwedeng isa lang Lahat tayo. Mag-uumpisa. Pero ngayon, isang tao lang mga kababayan ang dapat pag-resignin. Si BBM. Yan. Kasi nga, ang dyan, sino ba naghalal dyan? Tayo Pilipino mga kababayan, kabilang tayo sa mga bumoto, animal. Lord. Talagang kinakailangan magsakripisyo. Bakit may mga lugar na mauunlad? Dahil nagsasakripisyo ang tao baka sabihin nila, andyan na naman kayo, Davao. Simple lang, sample natin Sample Davao, bakit malinis? Kasi walang nagkakalat na tao. Di ba? Lahat mga kababayan, collective na effort. Bakit daw ang Kasi wala sumusunod sa batas kapareho niyan, sinasabi ng di ba, in interview. Bakit kalakas-lakas ng Lindol, 7.4, 7.6? Bakit nakatayo pa yung mga gusali sa Davao? Bakit parang walang nangyari? Kukunti, may isa yata, dalawa namatay. Ilan ang nasugatan. Pero not in Davao City. Kukunti sa Davao City, meron sa Davao Oriental. Bakit? Kasi sumusunod. Wala, nobody's bending the law. Di ba? Naalala ko tuloy nung si Basti pa ang elected mayor. Galit yung ibang negosyante. Sobrang stricto Yung sa building code mga kababayan. Na 3 meters, tapos yung
yung klase ng kabilya na ginagamit pag construction sa pinakikialaman ng building official ng Davao City. Pero ngayon, natutuwa sila dahil kung hindi naging stricto, maraming building gumuho doon sa lakas na yon. Sa Manila mo dalhin yung ganong klaseng, anong pangalan nito? Wag naman sana, the big one. Paglindol, baka ang dami na dyan gumuho. Pero inevitable yan mga kababayan. Ang question lang din, kailan? So ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post comments below.